nagbabalik ang schoolmates at nandito pa rin tayo sa Batangas State University! Random ang ating pagtatapatin ng mga student debaters para alamin kung sino ang mas may matibay na paninindigan at mas malinaw na pagtatanggol ng kanilang panig. Kaya debaters, game na ba kayo? Alamin na natin ang ating unang match-up. Magtatapat sina Sandro and Aaron. Kung tunay na makabayan ang aktivismo, bakit sa tingin ninyo ay may mga magulang at estudyanteng nag-aalangang makiugnay dito or maiugnay ang kanilang mga anak dito? Ang takot bang ito ay bunga ng mga stereotypes o may mas dahilan ba kung bakit patuloy itong nabubuhay na perspektibo ng ating mga magulang? Aaron. Napaka-obvious naman ang dahilan kung bakit may mga magulang na parang ayaw dyan. Red tagging. Familiar tayong lahat doon. May mga politikong gumagawa niya, may mga senador, may mga congressman. Kahit nga yung presidente natin before si Duterte, may mga dinire-red tag siya. At yan yung dahilan kung bakit may mga tao, may mga magulang na ayaw ma-associate ang sarili nila sa aktivismo. Kahit na ang aktivismo naman ay isang demokratikong karapatan ng mga tao para ilayon yung kanilang, problema. Ang nagiging contributory reason kung bakit ang mga magulang ay ayaw ipasali ang kanilang mga anak doon sa mga klase ng grupo ng iyon or mga klase ng kilusang iyon. Dahil bilang magulang, mas gugustuhin mo ba ang iyong anak na pumasok? Baka pumasok sa mga ganong klaseng grupo kaysa i-focus sa kanilang sarili, sa kanilang future na mas magkakaroon pa rin ng return of investment sa kanila. Pansin mo yung mga aktivista na nakikita natin sa Manila, sila? Estudyante ng pinakamagandang universidad sa Pilipinas. University of the Philippines, parte minsan sila ng Big Four. So, ibig sabihin nun, hindi porket sumasama ka sa aktivismo, nagpoprotesta ka, or kahit nga simpleng pagpo-post sa SOCMED, ay wala ka na magandang kinabukasan. Kumbaga, parte lang or stepping stone lang ang aktivismo para ma-secure mo yung kinabukasan mo. No doubt, but then yung ating mga magulang, iniisip lang nila yung safety and security ng kanilang mga anak. So, gugustuhin mo ba yung mga anak is nandoon nakipagbarikada doon sa mga kalye? At the same time, may mga nagkakaroon ng delays and distractions lang dahil lang sa mga ginagawa nila. So, possible din na magkaroon din sila ng mga injuries and at the same time, mag-cause ng death sa kanila. That is indeed a possibility, pero at the end of the day nga, sabi ko kanina before, minor inconveniences is a price we have to pay for long-term para sa ikabubuti ng bansa natin. Kung ako magiging magulang, tapos makikita ko ang anak ko doon nagpoprotesta para sa ikabubuti ng bansa, magiging proud ako. Bakit? Siyempre, nandun siya, pinaglalaban niya yung karapatan ko, yung karapatan niya, yung karapatan ng mga kaibigan niya, ng mga kaklase niya, karapatan ng buong bansa natin. Hindi siya nandun para lang maipag-away sa gobyerno, hindi siya nandun para maipagbarikada sa mga pulis. Nandun siya para iparating na may problema talaga na kailangan i-address ng gobyerno. Hindi ba may ibang other way, mas better way to address those concerns? Nandiyan yung mga complaints, ethics complaint recently na lamang ng student against Cayetano at the same time yung ibang senator na hindi pumapasok sa Senate. So, kung makikita ko ang aking anak na kumbaga may option siya to do the better ways, so mas magiging proud ako sa aking anak dahil ginawa niya yung nasa tamang proseso at nasa legal na proseso para lamang ma-solve yung problem na want niya i-solve. Let me remind you, that petition was overturned by the Supreme Court. Why? Because it lacked sufficient, substance, basically. And kaya nga tayo nagre-resort minsan sa protest, peaceful protest, kasi nga, yung mga sinasabi mo na ethical complaint, hindi sila sapat minsan. Minsan hindi sila napapakinggan, minsan hindi sila nakakarating sa tamang pupuntahan nila, hindi sila nakakaabot or hindi... Yung sinasabi mong peaceful protest, hindi ba yung mga peaceful protest na yan, minsan nagta-turn into violent one. So, una tigit sa lahat, yung mga peaceful protest na yan, peaceful talaga. Yung mga nagsinasabi mo, nagta-turn into violent one, they are what we call provocateurs. Kumbaga, nagdoon lang sila para sirain yung ipinaglalaban ng mga aktivista. Tsaka naman, common sense, aktivista ka, may pinaglalaban ka. Kapag naging violent ka, hindi ba parang bina-violate mo na din yung pinaglalaban mo? So, para sa panig namin, still, may bad effects pa rin yung ating activism na ginagawa. Dahil yung activism na yun, nagiging prente lamang para doon sa mga
para doon sa mga grupo, mga kilusan, na hindi naman para sa pagmamahal sa bayan. Pagmamahal bang ituturing kung marami ang nasasaktan? Pagmamahal bang ituturing kung pati tayo nagkakalaban-laban? Hindi yung bayan muna, hindi yung Pilipinas muna ang nangyayari. Ako versus siya, kami versus siya, nang dahil lamang sa aktivistang yan. Ang aktivismo, alam mo ba kung ba't nandito tayo nag-aaral na libre? Dahil ang aktivismo, alam mo ba tayo nakakapag-debate at Hindi ba meron tayong... hindi libre ang Meron edukasyon. tayo- Dahil ang education na yan At meron din binabayaran ng taong free bayan. rights of speech, So, freedom of common speech, sense lang. dahil ang aktivismo. Hindi lang, maraming result ang aktivismo at maraming positibong result ang aktivismo. Bakit nagkaroon ng ayuda ang mga driver nung tumaas ang presyo ng Hindi gasolina ba true dahil batas sa yan? aktivismo? Okay, maraming salamat. Sandro and Aaron. Next matchup natin, sige nga, Gio, Axel. Kung ang isang kilusan ay hayagang sumusuporta o tumututol sa mga politiko, nananatili pa ba itong aktivismo o nagiging partisan na ba ito? First of all, kailangan po natin paghiwa-hiwalayin o hindi pagsamasamahin ang definisyon ng bansa, gobyerno at opisyal. So kailangan tayo maging loyal sa bansa, ang gobyerno ay isang sistema at ang opisyal ang nagpapa-implement ng sistemang ito. Kaya bakit tayo or nagiging aktivismo pa rin ang pagtutol sa mga politikong ito kasi kung hindi tayo kumilos against them, ano yun? Papayag na lang ba tayong kinukurap tayo? Papayag na lang ba tayong may karahasan na nangyayari? That's why there is activism. There is something wrong with the people implementing those systems. Okay, Gio. Hindi naman kasi natin hinahayaan na magkaroon ng corruption, ng injustices inside the government. However, dapat rin nating isipin kung ano ba kung may injustices pa lang nangyayari, bakit hindi tayo dumaan sa legal process? Nandiyan naman ang ombudsman eh. Like, kasi ang ombudsman is hiwalay siyang branch ng government kung saan iniimbestigahan nila yung mga anomalies sa government, kung saan ang executives, ang Senate, and even the House of Representatives ay walang karapatan na makialam sa prosesong ginagawa ng ombudsman itself. Again, kaya merong aktivismo, kaya may mga aktivista, kasi sa tingin nila may mali nang nangyayari. Bakit hanggang ngayon, or sa tingin natin, tayo ay patuloy pa rin susuporta sa mga politikong nag-iimbestiga? So kung sa tingin natin, yung investigasyon ay hindi na napupunta sa tama, paano kung tayo na din mismo yung naapektuhan ng investigasyon na yun? Hindi na nagiging makatao, hindi na nagiging makatarungan. That's why there is activism. That's why there are activists. Na even though we are being against the government, that doesn't mean na we are even against the country, because loyalty to the country is not whoever to is in power. We acknowledge the benefits po kasi ng activism na ginagawa natin. I know na kailangan natin ng accountability and ng transparency sa government natin, pero hindi ito nangangahulugan na kailangan nating abalahin ang mga normal, ordinaryong Pilipino na nagtatrabaho ng maayos. Kasi at the end of the day, ang activism naman ay different sa meaning ng patriotism itself. Again, i-reiterate lang natin ng patriotism ay pagmamahal sa bansa nang hindi nagkakawatak-watak dahil ang isinusulong nito ay ang pagkakaisa ng bawat mamamayang Pilipino. Okay, sige. For our last question, ito ang gusto kong sagutin nyo. Sa tingin nyo ba, responsibilidad ba ng mga aktivista na maghain ng mga konkretong solusyon? O sapat na ba ang pagbibigay pansin at paghamon sa mga problema ng lipunan? Axel. Kailangan or responsibilidad pa rin ng aktivista maghain ng mga konkretong solusyon. Kasi in the first place, that's why, reason kung bakit may activism is because may undeniable truth. Ano yun? Injustice, karahasan, ang mga kahirapan na hindi nga natin dapat baliwalain. At kumbaga, kita din ng mga aktivista na kung saan alam nila kung ano yung mga possible solutions para maging or maayos yung mga problema kinakaharap ng mga Pilipino. Yes, I do acknowledge that, and talagang kailangan natin na minsan kailangan din nating kumilos on our own. However, we still have our own legal process din naman kasi kasi kung boboses lang tayo sa social media, kung boboses lang tayo sa protest, hindi yun enough para magkaroon ng tangible output ang government natin. Kaya kailangan nating dumaan sa legal process para magkaroon ng batas, para magkaroon ng mga amendments kung may mga batas na may pagkukulang, para naman kasi yung batas na ito, at the end of the day, ang magbe-benefit dito is yung Filipino as a whole. Okay, maraming salamat, Axel and Gio. Di pa dyan natatapos ang ating talakayan, aalamin naman natin kung ano ang pananaw, ito na guys, ng mga estudyante ng Batangas State University sa pagbabalik lamang ng Schoolmates.